Noong 1996 sa Anderson, Indiana, isang lalaking nagngangalang Christopher Rowe ang nagsimulang magsulat ng mga kanta gamit lang ang acoustic guitar, drum machine at sobrang basic na cassette recorder. Dahil sa kanyang raw at tapat na estilo, napansin siya ng indie label na Kung Fu Records at mula roon nabuo ang full band na tatawaging The Ataris. Ang original lineup ay Sina, Chris Rowe, lead vocals, rhythm guitar at founder ng banda, Yasin Thomason, lead guitar, Michael Davenport, bass guitar, Chris Knapp, drums. Ang pangalan nilang The Ataris ay inspired sa lumang video game console na Atari. Walang masyadong lalim pero may nostalgia vibes tulad ng mga kanta nila. Noong 1997, inilabas nila ang debut album na Anywhere But Here. Pero ang tunay na breakthrough ay dumating noong 2003 sa album na So Long Astoria. Mula rito lumabas ang mga iconic na kanta tulad ng In This Diary, kanta ng mga alaala ng kabataan. The Saddest Song, open letter ng isang anak sa kanyang ama. At The Boys of Summer, cover ng Don Henley na ginawang pop-punk classic. Ang musika ng The Ataris ay puno ng diary-style lyrics, emo energy, at kwento ng lumilipas na kabataan. Hindi man sila masyadong heavy, tapat sila sa nararamdaman. Sa paglipas ng taon, maraming miyembro ang umalis at napalitan, pero si Chris Rowe ang nanatiling matatag at patuloy na nagtataguyod ng pangalan ng banda. Ngayon, aktibo pa rin sila, lumilibot sa mga emo festivals at nostalgia tours. At kahit matagal na ang So Long Astoria, ramdam pa rin ng mga fans ang bawat linyang isinulat nila. Kung minsan mong sinabi sa sarili mong, being grown up isn't half as fun as growing up, o kung tinamaan ka sa You Were Mine That Summer, alam mong bahagi ng puso mo ang naiwan sa mga kanta ng The Ataris. Follow Dasha Stories for more band backstories.